Joining us today is Prosecutor General Richard Fadulion of the Department of Justice to give us clarity on the situation involving the Discayas. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga. Good morning, Gretchen, and good morning to all your listeners and viewers. Okay, una-una ho, no, I would just like to get clear on the details surrounding the surrender of Sara Discaya. Paano po ba nangyari yun? At ngayon po ba, wala pa rin hong arrest warrant na inilalabas officially? Sa ngayon, wala pa kaming nalalaman na arrest warrant na nilabas, no? Ang alam lang namin is that ito ay bunga ng isang kaso na isinampa ng Office of the Ombudsman at ito ay naisampa sa isa sa mga regional trial courts. I'm not sure if this is the one in Davao, pero I think it's by reason of that that si Sara Discaya decided to surrender or go into the protective custody of the National Bureau of Investigation. And is that I mean, legally speaking, parang what is her status now that she is with the NBI? Well, kung halimbawa humihingi siya ng, ang sinasabi niya kasi is that humihingi siya ng protective custody para sa kanyang sariling proteksyon, no? Wala naman nagbabawal na ito si siya ay lumapit sa tanggapan ng NBI para mabigyan ng kaukulang proteksyon. Pero alam naman natin na sa mga panahon na nagdaan, no, kung itong mga threats na to, kung talagang meron, ito'y nandiyan siya na noon pa. Pero ngayon lang siya nakapag-isip na pumunta sa NBI at humingi ng protection dito dahil lamang sa meron ng announcement o meron ng balita na nasampahan na siya ng kaso. Okay. So this was done preempting the warrant of arrest, the serving of that, no? Pero nabanggit niyo po that early surrender could possibly reduce penalty. Ano po ang ibig niyo sabihin doon? Kasi meron kasi tayo sa batas, Gretchen. I mean, it's not early surrender. Ang kwan nito is yung voluntary surrender. When one, for example, is charged with an offense, kung meron kang kaso na naisampa laban sa'yo, may dalawang paraan para ikaw ay makuha sa kustudiya ng husgado. Ang isa ay sa pamamagitan ng warrant of arrest na kung saan mag-i-issue ang korte ng warrant of arrest at ikaw ay susuko, no, ng voluntaryo. Ang pangalawa is kung hihintayin mo na ikaw ay maaresto ng ating mga otoridad. Ngayon, ang ginawa ni Ginang Discaya is that nagdesisyon siya na, sige, total may announcement ng ganyan, ako'y kusa ng pupunta sa NBI at susuko. Ang batas natin kumikilala ng mga pamamaraan para mabigyan ng, kumbaga, mabawasan yung sentensya ng isang akusado. Tulad ng voluntary surrender, voluntary surrender is one of them. Plea of guilt, for example, is also one of them. And eventually, kung halimbawa merong sentence doon sa tao niyon, halimbawa sila napatunayan na nagkasala, ikukonsidera, no, ng ating husgado itong mga mitigating circumstances sa to kung tawagin at sila ay maaring mabawasan yung kanilang sentensya. Okay. Pero paano kung wala pong confession? Kasi sabi po ni Attorney Samaniego that this was more of a legal strategy for them and not an admission. Would you know if they did confess to anything? Well, sa ngayon wala pang wala silang actual confession except yung sinasabi nila sa Senado, no, nung sila ay tumitisigo na alam nila yung mga nangyari at sila ay parang lumalabas pa nga, parang sila ay napipilitan lamang na maging bahagi ng buong proseso sa dahilang wala silang choice dahil sila ay mga contractor at kailangan nila maghanap buhay. No? Maaring ito'y isang legal strategy, no? Hindi naman natin, pero eventually pagdating niyan sa korte, kung halimbawang ito'y dumaan na sa isang paglilitis,
natitiyak ko, nagagamitin nilang isa sa mga grounds nila later on, kung halimbawang magkaibitan na si Sara Diskaya ay kusang pumunta sa tanggapan ng ating National Bureau of Investigation para isumite ang sarili niya, no, hindi dahil sa hindi dahil sa siya umaamin, kundi dahil sa ayaw niya nang bigyan pa ng ayaw niya nang pahirapan yung ehensya na hanapin pa siya, tulihin pa siya, ipakita yung sinasabi, maaaring ipakita na siya ay in good faith, no? That's why she's submitting herself to the NBI. Yun na nga ho, parang ganun nga po ang pinalalabas no, na para sila po ay biktima nitong sistema na kinakailangan lang din nilang gawin ito para sa kanilang negosyo. But how credible is that story to you? That nahirapan po sila doon, that they're losing money in the hundreds of millions. Pwede po ba yun? I mean, what are you seeing with those arguments? Well, sa akin, I have my own personal views, Gretchen, no? Pero gusto ko silang bigyan ng tinatawag nating benefit of the doubt, although I think quite obvious na kung sila ay naging biktima, abay hindi sila biktima na nahirapan. Diba? Sila ay biktima na nakinabang. That's how everybody sees it. Now, ang akin lang is wala namang sinasabi yung batas na kung ikaw ay parang biktima lamang, ikaw ay walang liabilidad. Ang nangyayari dito kasi is walang pag-amin, no? Ang pag-amin nila is parang merong justification na binibigay. So hindi po pag-amin yun? Well, sa tingin ko, it's not really an admission. It's more of just a pronouncement or an explanation na kung ako may na-involve dyan o kung may nasangkot dyan, ito hindi dahil sa kagustuhan namin. Kundi ito'y isang bagay na nangyari lamang dahil sa napilitan kami. At wala na kaming pagkakataong matras pa. Okay. Now with this early surrender, would this change things for the couple, knowing that they have earlier applied for state witness status, na sinabi na po ng Office ng Ombudsman na hindi sila qualified? Is it possible to reconsider that assessment, seeing that they are a little bit more compliant now? Posible po ba yun na magbago yung desisyon doon? Ganito, Gretchen, no? Kailangan magkaroon tayo ng distinction eh. Iba kasi yung immunity na maaring ibigay ng Office of the Ombudsman, and iba rin yung immunity na ibinibigay halimbawa ang isang tao ay admitted sa programa, sa Witness Protection Program. Correct. So, kung ang tanong is magbabago ba ang pananaw o ang tawag dito, ang pananaw, let's say for example ng gobyerno dahil dito sa ginawa nila, alam mo, makakapagsabi lang talaga niyan is kung ano ang susunod na gagawin ng mga Diskayas. Kasi sa ngayon naman, maliban sa paglalahad ng mga pangalan at pagbabanggit ng mga halaga doon sa voucher na kaakibat ng mga pangalan, wala tayong nakikitang malinaw na ebidensya, no, na nagpapatunay na itong mga tao na ito na binanggit ay may kinalaman nga dito sa mga akusasyon na sinasabi ng mga Diskayas. Okay? Ang meron lang is what we have are the names and then some figures. Pero kailangan kasi, Gretchen, meron tayong mga detalye. Pagka nagbanggit ka ng pangalan ng isang tao o inimplicate mo ang isang tao, nangangahulugan na meron kang detalye tulad ng patungkol ito sa anong transaksyon, sa anong proyekto, magkano halaga nitong proyekto na to, magkano kinita nila, magkano porsyento ang hiningi nila, saang lugar ito, paano nyo ibinigay. Maraming detalye na kailangan nilahat. Maliban lamang sa pangalan at maliban lamang sa mga halaga, no? So, kailangan ito, kung talagang merong tinatawag na change of heart at gusto nilang maglahad, tayo naman ay handang makinig, no? Tayo ay handang makinig, pero hindi po tayo maghahabol at magmamakaawa para sila po ay tumistigo para sa atin. So, kumbaga, dapat mauna po yung kanilang tell-all statement
bago nyo ikonsidera na sila ay gawing state witness? Hindi po baliktad, no? Na natatakot po sila, nangangamba sila sa kanilang kaligtasan, kaya gusto nila i-garantiya muna na magkakaroon sila ng proteksyon o some sort of immunity. Yeah, tama ka dun, Gretchen. And kung maaari ko lang ipaliwanag, no? Ang pag-unawa kasi, kailangan unawain natin yung pamamaraan kung paano mag-apply o pumasok sa Witness Protection Program. Hindi lahat ng tao na gustong tumistigo ay tatanggapin ng programa dahil lamang sa gusto nilang tumistigo. Hindi rin sila tatanggapin sa programa simply because sila ay merong threat. No? Pwede silang maaaring bigyan sila ng konting protection pero hindi nangangahulugan ito na sila ay kukunin ng state witness. Kasi magkaiba yun eh. Pwedeng i-consider ng WPSP, bigyan kang protection kung halimbawang katulad niyan, merong legislative inquiry at sinasabi mo merong kang threat at napatunayan nga na ikaw ay may threat at ikaw ay may gustong sabihin, natatakot kang maglahad dahil sa pangamba para sa inyong seguridad, pwede kang bigyan. Pero hindi ibig sabihin, tanggap ka na sa Witness Protection Program, it's state witness ka na. Kung gusto mong maging isang state witness, kinakailangan sabihin mo lahat ng iyong nalalaman at kinakailangan itong nalalaman mo ay mahalaga para sa kaso at maaaring makorroborate ng ibang ebidensya. Hindi yung nag-apply ako, tanggapin niyo ako at tapos state witness na kagad ako. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan ng state witness, Gretchen. Only in cases na halimbawa nakikita ng gobyerno na medyo intricate, no, or komplikado yung pamamaraan ng paggawa ng krimen, doon mo kailangan ng state witness kasi wala kang tao na magpapatunay doon sa mga pangyayari maliban doon sa mga taong sangkot sa paggawa ng krimen. So, sa ngayon marami kasi kaya kumbaga we can piece the puzzle together using the other testimonies. Opo. Ganun nga po ang ginagawa natin na tumitingin tayo sa iba na kung pwede nating tahi-tahiin yung storya. Kaya yung observation po ng ibang tao na pagka halimbawa ang akusado ang nasa sakdal ay isang taong may kaya, mayaman, napakatagal na proseso. Napakahirap bago sila makulong, mahuli. Kumpara sa isang tao na mahirap at nahuli sa, let's say for example, na nag-shoplift, malaki po ang pinagkaiba po nun. Kasi kung ikaw ay nag-shoplift at ikaw ay nahuli sa akto, wala ka nang kailangan patunayan kasi nandoon na mismo hawak mo yung ninakaw mo at ikaw ay nahuli sa akto. Samantalang ito, ilang taon na nilang ginagawa ito, gaano karaming transaksyon na ang ginawa nila at yung pamamaraan ng paggawa o pagsasagawa ng krimen ay napaka-komplikado, no? Na merong ibang tao na ang alam lang nila itong part lang na ito, merong iba parang compartmentalized siya. So hindi alam ng lahat yung buong storya. Ang isa pong nakapagtataka, bakit alam ko po si Curly Discaya ay naka-detain sa Senado, pero kung sakasakali pareho ba silang mag-asawa ng kaso na haharapin? I mean, same level because they are a couple, or magkaiba po yun? No, not necessarily. Involvement. Not necessarily kasi ang criminal cases are personal. No, it doesn't mean na mag-asawa silang dalawa ay charged for the same offenses kaagad. Pero in so far as this case now na nakasampa naisampa ng Office of the Ombudsman, hindi ko lang tiyak kung exactly ano ang nature ng charges or if this pertains only to Sara Discaya or both Sara and Curly Discaya. Okay. And for example, sila po ay nailitis na nga po dito. They're facing charges over the Davao Occidental projects. Paano pa po yung iba pa? They are one of the top contractors, so they're also involved in other infrastructure projects. Kung sakasakali, they are charged as guilty dito po sa Davao Occidental.
would that suffice? I'm not a lawyer, no? So, paano po yun? How will the other... Wala na po bang need na habulin pa yung iba pang mga, kumbaga, insufficiency sa iba pang mga proyekto? No, let me just get yung if I got the question straight. So parang sinasabi mo, if you're asking, kung na-convict na halimbawa, nalitis na sila sa isang kaso, paano kung meron pang ibang kaso? Yes, in other projects of the same nature. Okay. Then they are not prevented from being, the government is not prevented from still going after them. Kasi kung halimbawa, itong kaso na kung saan sila lilitisin ngayon, no? Itong naisampa dahil sa Davao Occidental. Kung yan ilitisin, and then habang yan ay nililitis, meron pang ibang mga proyekto na kung saan sila masangkot o may ibang kaso kung saan sila masangkot, tuloy pa rin yun. Hindi ito bar or hindi itong unang kaso na to ay hindi hadlang sa pagsasampa ng iba pang kaso laban sa kanila patungkol sa ibang mga proyekto. At ito ay pwede pa rin litisin. So, paano ngayon yan? Ang maiiba lang dyan, Gretchen, yung proseso. Kasi kung halimbawa, itong patungkol sa Davao Occidental na tawag nito projects, ang paglilitis ito ay maaring gawin sa kahit na saang special criminal courts na create ng Supreme Court na hahawak ng mga flood projects. No? Ghost projects, so flood control projects. So, any of those courts, doon nilitisin yan sa husgado mismo. Pero kung halimbawa mapatunayan na sila ay nagkasala na at sila ay nasintensyahan, ang utos ng ating Korte Suprema is that dapat dalhin sila sa kaukulang piitan at kung meron mang mga paglilitis na gagawin, ay doon na gagawin ng husgado na kung saan man ma-assign itong mga panibagong kaso. Okay. Mag-ipo-pool together yung mga kaso na yon sa pagbubuo. And speaking of cases, hihahabol ko lang before I let you go. Ito pong kaso sa Bulacan, ano po ang update natin? No? Kasi meron na pong nabuo sa Oriental Mindoro, pero dito sa Bulacan, how is that going? Well, yung sa Bulacan po, right now, we have a total of about 12 cases already. No? 12 cases, different stages, magkakaibang stages yan, Gretchen. Ang 4 dito ay submitted na for resolution kasi po yung nire-resolba ng ating mga taga-usig. Ang isa ay, ang 8 ay magsisimula or patapos na yung tinatawag nating preliminary investigation. So, ang kasunod po niyan is, kumbaga, yung preliminary investigation kasi ito yung formal investigation na kung saan sila pinasasagot at doon determinahin kung talagang merong sapat na ebidensya para ito'y maiakyat sa husgado. So, yung 8 doon, yung magsisimula pa lamang yung preliminary investigation. 4 or 5 of them are about to be resolved already. Meron po bang mahahainan ng arrest warrant na senador? Kasi meron po mga nabanggit dito sa Bulacan flood control controversy. Well, titingnan natin kung aabot, pero meron yung mga nasampahan, pero alam mo kasi ang problema natin is it's already around the Christmas season. We're already December 12, no? And ang amin lang kasi dito is hindi namin pwedeng madaliin yung proseso, no? Madaliin yung proseso ng preliminary investigation, lalo pa humihingi ng halimbawa na extension yung mga respondents para sagutin ang mga demanda laban sa kanila. Pero pinipilit natin at the very least na matapos yung preliminary investigation. Kung halimbawa mang may sapat na ebidensya at ito'y may isampa sa husgado, we're expecting na the cases to be terminated yung PI within the year, but early next year, it will be filed in court, and then the court will now decide kung ma-issuehan ng warrant o hindi. So yun po ang pinaka nagiging problema po, yung pag-request ng extension, no? Gaano ba kakomplikado itong kaso sa Bulacan kumpara dun sa Mindoro? Kasi nagtataka po ang marami, bakit nauna po yun compared to the Bulacan? Yung kaso ng Bulacan kasi hindi naman mas simple siya
no, yung ibang kaso niya doon kasi ghost projects ito eh. So, masimple siya. Kaya lamang, it was filed for preliminary investigation much later than yung cases doon sa Mindoro. Now, pangalawa, ito kasi, kung merong involved na proponent, no, kumaga, mas madali siya kung ghost project kasi district engineer lang pababa ang sasampahan mo ng kaso eh. Pero kapag halimbawa may proponent na, halimbawa umaakyat na sa kung kanino mapupunta yung pondo, kung kanino napunta yung pondo, mas mahaba yung rota na dadaanan mo at kinakailangan mo ng mas karagdagan at mas matibay na ebidensya para maituro mo at magkaroon ka ng sapat na basihan para sampahan ng kaso kung sino man yung proponent dito sa mga kasong ito. It's really more of the complex structure of how yung crime was committed. No, sabi ko nga, stages yan and kadalasan compartmentalized kung kaya hindi lahat ng tao alam ang buong kwento. Mangilan-ngilan lamang ang nakakaalam sa kanila at minsan kinakailangan mo na tahi-tahiin ito, kumuha ka ng testimonya galing sa iba't ibang tao para mabuo mo yung kwento.